Wala nang pag-asang mabuhay. Kung ganito mo lang ang buhay ko, dinanasan ko na lahat. Ang ganong maliit pa ako. Ito yung pangalawang pagkakataon na muli nating binisita si Tatay Conrado, ang 69 anyos na naninirahan dito ng mag-isa. Nagwa akong lubil, nagbikti ako at ayaw kong makiaway. Nagbikti na kayo? Nagbikti ako. Isang simana hindi ako nakakain ng kanin. Ngunit sa mga nasabi ni Tatay Conrado sa part 1 ng ating video, na tila pakiramdam niya ay pinababayaan na siya ng kanyang pamilya, ay hindi na rin napigilan ng mga ito na magsalita patungkol dito. Maunawaan ninyo na hindi po totoo. Asa pinabayaan namin yan? Yung po ang totoo niyan. Ate, Nahiblad ako dahil dyan sa sitwasyon niyan. ayaw. Hindi po totoo yan. Magandang hapon muli sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Ngayong araw po ay nagpapasalamat ako sa mga nanood sa ating Facebook page ng video natin kay Tatay Conrado. At ito po yung part 2 ng vlog natin sa kanya. Ngayon nandito kami para bumisita ulit sa kanya at magdala ng mga munting biyaya para po sa kanya. Dahil pinag-iisipan namin kung ano ba talaga yung dapat na ibigay natin kay Tatay Conrado, kung ano ba talaga yung needs niya. Tay, kamusta ka po? Tama na ito. Daming kasiraan kaya yan ang dinalakad ko. Hindi ako napapatulog. Hindi kayo nakakatulog? Hindi pa, laging sinisiraan ako. Hanggang ngayon po ba, Tay? Oo. Yan naman, mapunta naman ako doon. Talagang Mga kalihim, kasi pagdating namin dito, nadatnang ko si Tatay Conrado. Dito na talaga siya nakaupo kanina pa. So siguro, di ko alam kung anong iniisip ni Tatay, pero nakita ko sa kanya parang lungkot na lungkot siya. talaga. Hindi po ba kayo, Tatay, napunta sa mga anak ninyo? Hindi na ngayon. Noon, nang pupunta ako na kukuan man ako, nalulungkot na hindi ko sila makita. Ngayon hindi na ako napunta. Sama ng loob ko, maski paano ginagawa sa akin na paraan kasisira. Kaya yan ang gusto kong maintindihan. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito kinabukasan, matapos ang video natin na ito kay Tatay Conrado, ay ito ang nangyari. Good morning mga kalingap. Kung maalala nyo po yung first vlog natin kay Tatay Conrado, ay siyempre po alam ko na possible na mangyari ito, na may mga kamag-anak na makapanood. If totoo man ang sinasabi ni Tatay Conrado o hindi, dito po natin malalaman. So ngayon, siyempre ang mga kamag-anak po, once na malaman nila na hindi naman talaga totoo yung sinasabi tungkol sa kanila, magre-react po sila at magre-react. Kaya nga po ngayong umaga, nandirito yung ilan sa kamag-anak ni Tatay, kasi kagabi pa dapat talaga sila nagpunta dito. Naabala na rin sila, may mga trabaho. So, sinabi lang nila sa akin kung ano yung mga katotohanan sa mga sinabi ni Tatay Conrado. At gusto ko kayo din makarinig ng katotohanan. So yun, tatanungin ko lang si nanay muna. Nay, sige ka muna, Nay. Ano po ba yung katotohanan dun sa sinabi ni Tatay Conrado? Ang ano ko lang po talaga, hindi naman po talaga namin siya pinababayaan. Kaya nga po sabi ko po sa kanya, kung anong wala sa'yo, magsabi ka lang kasi araw-araw ka po, nasa trabaho yung anak mo, wag mo ka kung na pinabayaan ka. Kasi alam mo naman na nasa danawan ang mga anak mo ay, kung ano man ang wala dyan, magsabi ka. Opo. Yun lang naman po ang ano ko Ibig sa sabihin kanya. po, tsaka di ba yun nga, nakita ko talaga may grocery siya doon. Opo, binibigyan sabihin po talaga talagang namin, binibigyan siya. Kasi minsan po ang bigay ko po sa kanya 3 kilo kasi isang tao lang naman po Opo, siya. solo lang. Sabi ko pa, pag naubos mo yan, magsabi ka lang kasi ang panahon baga po ay laging maulan. Laging maulan. Eh di minsan po nadidelay yung pero pag kami naman po ay nakapagbilad, automatic nabibigyan. Pagdating naman po sa pang-ulam, nabibigyan-bigyan naman po siya ng mga apo. Tama. Ang problema nga lang po, mga ilang araw po ay hindi nga po kami nakikita sa bayat. Araw-araw naman po ay nasa linang. Kaya Sila po ni nanay ay manugang. O ayaw lang nila na magharap pa yung mister nila kasi syempre masama din ang loob dahil nga sa nangyari. Kaya sila na lang yung humarap po sa atin. Kaya nga po kami na lang po nga ang maglilinis nung nagawa nung biyana namin para hindi naman po baga nakakaano. Opo. Ngayon po makikita ng mga viewers na
totoo naman talaga yung sinasabi po ninyo. Kasi kami din mga kalingap, medyo nagduda din kami nung una kasi nga nakita ko ba yung groceries, kung pinababayaan po, bakit meron siya noon? Ibig sabihin kung pinababayaan, wala talaga siyang ganun, di ba? Wala siya kung kahit isa. Kahit wala isa, siya, wala oo. siya talaga. Tapos yung sasabihin niya, ako naman po, yung manugang, asawa ni Eduardo. Mhm. Ang masasabi ko po ay sasabihin niya na nung mamatay yung bian ng kung babae, ay lahat ng pera na nanggaling doon sa mga kapatid, ay walang nakarating sa kanya, hindi po yun totoo. Kasi ginastos po namin yun at saka yung ibinigay na pamangkin niya na si Marilyn na Mirabuna na nasa Sweden, binigay po yun sa kanya, 7,000 yata yun, hindi niya yung sa akin binigay. Nasa kanya yun, kaya mo nang mamatay si Bianan, may 16,000 akong ibinigay sa kanya. Napasaan na yung ginawa lang niya sa pambababae niya. Yan ang totoo, mister ko pa ang nakahuli, kaya sana po yung makakapanood. Maunawaan ninyo na hindi po totoo. Asa pinabayaan namin yan. Yung buwan totoo niyan. Ate, Na-high blood ako dahil dyan sa sitwasyon niyan. Tama na na. tayo. Hindi po totoo yan. Nataas po ang kaso kasi po nito. Kaya talagang iniintindi po niya. Sana kayo, Nay. Basta, Nay, ganito lang po. Sa viewers po kasi, first time pa lang nila napanood, kung ano man yung nasabing opinion nila, Kaya nga ay po, opinion lang nila yon. Pero ngayon, na alam na nila yung totoo, Hindi po totoo yan. malilinawan na po sila. Kaya wag na po kayong mga gano'n, Nay. Kagaya nga po, natutuwa po ako sa inyo kasi sabi nyo, mas iniintindi nyo si tatay. Opo, iniintindi Mas nauunawaan naman po ninyo. namin eh. Kasi kung ano po, sabihin pa po natin na kung anong gawin niya, Mm-mm. automatic talaga, inaano, kahit Oo. galit po siya, pinupuntahan Punta pa pa rin rin. po namin. Kung hindi po niya kainin po yung pagkain namin, nasa sa kanya na po. Basta ang sa amin po, binibigyan po namin siya Binibigyan. ng konsumo. Sana hindi kayo. Huwag naman po sana ang ginawa po sa Ni amin. tatay. Isa na lang po ang isa na lang kasi ang naiisip nila nanay na bakit nagawa ni tatay yung ganun. Naisip nila na baka naghahanap ng kalinga ng anak. Yun na lang, no? Ang totoo Kasi po, busy din naman talaga yung mga lalaki po kasi ang anak niya ay sila yung nagtatrabaho para sa pamilya nila. Kaya ito na nga lang po Lahat mga naman po ng manugang ang anak napunta niya. doon, di ba? Opo. Madalas. Lahat po ng anak niya, siya naman ay kinukop, kaya lang may ibang ugali nga po. May isa pa Pag sinabi akong po niyang ayaw niya, ayaw. ayaw niya. Sutilay, ayaw Sutil, talaga. matigas Kung ano ang yung ulo. ugali nung sila pa lang na bago pa lang. Pasalamat nga siya kahit papaano ngayon. Yung mga anak niya na hindi niya halos sabigyan ng magandang buhay, hindi niya napag-aral. Ni mister ko, ni parestro nung hindi. Katulad ngayon, may SS yung anak ko, naglalakad ng kailangan ng restro nung papa niya. Wala. Sabi ko, di palit register niyo si papa mo. Sabihin niya, mahirap ang buhay noon. Oo, mahirap po talaga noon kasi ang mga anak niya, hindi niya halos napakain ng maganda. Mani, kangbus, kamuti, Yun nga po siya sabi lugaw, Yun nga po mais, yun. Tapos ngayon, wala pa niya siya nung sigarilyo, pinupukpok kami. Magbabantay ng maya. Wala naman po baga tayo magagawa kasi matanda na po yan. Kung ano po yung nasa isip po niya, yun na po ang Yun lang ang sasabihin niya. sasabihin Hindi niya, lang kahit po hindi niya totoo. alam na tinutulungan naman po siya. ng Hindi siya mga pinababayaan, Kaya sino nga ba ang sabi ko nga tutulong po sa kanya? alam mo pa, pag ganyan ang ganyan ka, paano na pag pinagsawaan ka ng mga anak mo? Kaya nga. Na alam mo, tinutulungan ka. May ginalang ka ako kung may isang mag-ano ka. Pero ako naman, willing naman po kung tulungan siya. Kung talagang ayaw naman, nandito naman po kami. Kami din humihingi ng paumanhin sa mga anak ni Tatay Condrado, kung ano man yung nasabi ni Tatay. May plano naman na sila na pupuntahan, di ba? Ninyo po kasama yung mga anak, si Tatay Condrado para makausap, mas makausap ng mga anak si Tatay. Yung mga anak niyo po ba, kamusta? Nung napanood ba nila yung video, ay nagpunta ba sa'yo? Ay, wala. Nagbilin nga ako. Nagap po naman na salitang binigyan daw akong 200 ni May nagbigay po sa inyo ng pera. wala man. Pinagsasabi na may nagbigay sa inyo. Oo, yan ang inintindi ko naman na linalakad at doon. Gusto kong masugsog yan. Wala nang pag-asang mabuhay. Kung ganit mo lang ang buhay ko, dinanasan ko na lahat. Ang ganong maliit pa ako. Kaya ako nagsabi na sa iyo na gusto ko man mahingi akong tulong sa iyo nung hindi ako nagkakain. Nakain ko yung binigay mong biskuit. Hindi po ba nila kayo pinagluto? Ay, hindi ako nagluluto mga anak ko. Gusto doon ako magtira. Magsuko ako sa kanila. Wala naman akong kasalanan. Pero kayo tatay, kaya nyo pa bang magsaing? Kaya nyo pa ba? Kaya ko.
Ngayon hindi ko na kaya, nadidismayo na ako. Hindi ko na kaya, tingnan mo ang loob ng bahay ko, lahat ng basura. Hindi na ako makapaglinis. Ay, Ganito na lang po tatay, yung pong sinasabi ninyo na tao na nagmamalasakit sa inyo dito, ay okay ba sa inyo na doon tayo magbibigay tapos sila magluluto para kasakop ka na? ay, bahala ka. Okay ba sa iyo? Oo. Sige, baka kausapin po natin mga kalingap kasi wala tayong ibang paraan dito. Si tatay hindi na kaya magluto. Ang nakikita kong kailangan ni tatay na isa na needs niya talaga pagkain, yung araw-araw na supply ng pagkain. Kaya po ang gagawin natin, kakausapin natin mamaya yung nagmamalasakit dito na kalapit bahay ni tatay na baka po pwedeng magsusupply ako sa Doon kanila nga. ng para kay tatay. Doon na Kasakop nga. na sila. Ang pagpunta ko doon ako kakain. Doon ka na kumakain. Doon ako. At ayaw ko naman magparati dito. Napapagod man yan. Tama, nahihiyarin kayo Naiya ako. na sila pa yung pupunta dito para magdala. Oo. Wala yan ang anak. Bait din si tatay. Kaya Okay. ako. Sige tatay, gano'n na lang gagawin natin ha. Wala ka. Oh, pero okay sa'yo yun, pabor ka doon. Oo, maski kausapin mo. Kausapin ko po, tatay. Mapunta tayo, kausapin ta. Mahirapan ka tayong maglakad, ako na lang. Ay, hindi. Kaya ko yan. Kaya ko. Ganito na lang tay. After na lang nitong vlog natin, Oo. pupunta tayo doon ha. Oo, Ha? bahala At ka. kakausapin po natin na magdadala ako sa kanila ng supply. Kagaya ngayon, may dala ako siyang sakong bigas. Pero itong mga prutas, dito na sa iyo, ha? Bahala ka. Yung mga yung makakain ko. Oo, yung makakain mo ng tanghalian, gabihan, ganun ha, tatay. Bahala ka. Okay, so tingin ko naman mabuting tao naman po itong mga nagmamalasakit kay tatay. At baka naman po sakali na mapagbigyan tayo dahil ito wala po problema kahit na masako po sila. Basta ang importante si tatay ay maasikaso din yung pagkain ni tatay. Ay, sinisiraan pa nga yan. Hayaan mo na tayo, hayaan mo na po yung mga taong ganyan na naninira sa inyo. Ano? Tatay, kayo po ba ito po bang anak ninyo? Wala naman sa inyong nanakit ng pisikal? Ay, awang ko, hindi ko alam. Sa ano po, sa pagkakatandaan nyo, hindi naman kayo sinaktan? Wala namang anak ninyo na nanakit sa inyo? Wala namang ang diferensya. Pagka, mataas pa ang busi sa akin. Kasi nasabi ako, kaya sinabihan ko nga yung mga anak ko, bakit ganyan kayo? Mataas pa ang busis ninyo sa akin. Hindi nagimik. Grabe. Kaya ako, hindi ako mamamatay sa kuwan ng mahal na Diyos. Mamamatay ako sa Sama ng loob. sama ng loob. Ganito po mga kalingap, lesson lang din. Kahit po anong ginawa man sa atin ng magulang natin nung tayo bata pa o anuman, paglaki po natin at ganito na yung sitwasyon nila, hindi po natin sila pwedeng sigaw-sigawan lang. Kasi po, magulang pa rin natin sila. Sila po yung nagbigay ng buhay sa atin, kaya hindi natin pwedeng ganun-ganunin lang sila. So, kumbaga, bakit ampar natin sila ng mabuti kahit na kung ano man yung nagawa sa atin ng bata, at mali natin kung pakitaan natin sila ng mabuti ngayon ganito na sila, maisip po nila at humingi sa atin ng paumanhin kahit na napakatagal na panahon na yun na nangyari. Okay tay, may mga nag-comment sa atin na kamag-anakan ninyo, na nabasa ko na luluhin daw nila kayo. Yan. Ni isang apo ba walang napunta sa'yo dito? Mayroon na punta. Hindi, dito lang sa labas. Hindi man natuloy doon sa bahay. Tatay, may tatanong po ako sa inyo. Anong pinagkaiba tatay nung nandito pa yung asawa nyo ngayong wala na? Ay, doon kami nagpunta. Diyan kami nakatira sa lupa ni GR. Opo. Pagkapunta namin. Ay wala, hindi pa kayo dito nakatira nun ni misis mo? Ay, hindi. Hindi pa. Nung hindi, maski anong salita nung anak ko, sabi ko, tawagan mo yung kapatid mo doon sa Bicol. Sabihan niyang, naroon kayo, pupunta-punta kayo dito. Ay, dili na ako nag-imit. Nagalis ako daw, walang paalam. Nagpunta naman ako doon sa anak kong panganay. Nagsabi naman ako,
Wala, sige, paakot ko. Walang sasakyan, yung mga gamit ko sa bahay. Oh. Tay, ganito tay. Ano po yung pakaramdam mo nung nandito pa yung asawa mo? Masaya? Oo, masaya. At balik-balik siya naggawa ng bahay niyan. Kinuha kami. Yung po bang asawa ninyo ay mabait din sa inyo na nabubuhay? Ay. Maayos ang pagsasama ninyo? Ayo, hindi kami nag-aaway. Pagka nung primero, wala pa kami, bago pa kami makasal. Ay, kasal kayo? Kasal sa wish. Ayos po yun. Di kasukuhan na. Mag-away kami. Sabi ko ni, tigil na niya. Wala man sa atin magbabayad niyang kaaway mag-away tayo. Maigi kung binabayaran tayo at maski mag-apon, hindi natigil. Tama yun. Ang gawa ko, nagwa kong lubil, nagbikti ako at ayaw kong makiaway. Nagbikti na kayo? Nagbikti ako. Isang simana hindi ako nakakain ng kanin. Bakit niyo po naisipan tayo na magbikti? Ay, ayaw ko talagang away. Kaya pala nagigets ko si tatay ngayon kung bakit ganito siya ka-emotional sa nararamdaman niya, kasi nga ayaw niya ng away, kumbaga iwas siya sa ganon. Kaya naisipan niyong magbikti. Oo, inilis pala ng lubid, nalaglag ako doon sa side. Ano pong nangyari sa lubid, tatay? Nahiwa? Inilis niya, sadya na nung asawa ko. Hiniwa ng asawa mo? Oo. Tapos pero hindi mo alam na hiniwa niya yun. Oo, hindi, at patay na nga ako. Gusto mo nang magbikti talaga? Talagang magbibikti ako at hindi nasabihan na magtigil na. Hindi. Nung magmalay ako, iniilot-ilot ako. Sabi ko, bakit yan? Nag-iiyak ka. Sabi ko na anyang, kawasaan niya. Nagbikti ka. Wala ka ako. Sabi ko na sa iyong magtigil ka, kalibok mo, hindi ka natigil. Grabe. Nagawa ni tatay dahil lang sa ayaw niya ng away. Grabe, hindi na nasangko na. Hanggang ngayon, kumbaga, ang grabe nang andinanas si tatay noon. Hanggang ngayon ba naman, di ba tay? Na may edad na si tatay, matanda na, 79 yung years old. magulang ko, kaya hindi ako nakapag-aral. Gawa ng pinutulan ng bituka na 2 dangkal. Oh, yan yung nakwento sa atin ni tatay noong nakaraan na hindi nakapagtrabaho ang kanyang magulang dahil nga sa, ano po yun tay, sinadya ba o pinaoperahan? Sinadya yun na, inoperahan. Okay. At yung sakit niya, nagbubulok yung bituka, pati bayag. Yun ang kailangan gawin. Oo. Kaya yun naman, di na siya nakapagtrabaho. Oo. At hindi kayo nakapag-aral. Ako ang nagatindi, hindi man ako nakapag-aral at maliit pa. Imbis na mag-aral kayo, inintindi niyo yung magulang ninyo. Kayo ang nag-intindi. Ako mismo ang nagkuhan at iniisip ko, yan ang buhay sa akin. Tama yun. Kung hindi yung magulang ko, hindi ako mabuhay. Totoo yun. Yan. Ganyan dapat po mga kalingap. Yan yung lagi nating itatak sa isip natin na kung di dahil sa kanila, wala rin tayo dito. Hindi naman natin sinabi na ipanganak nila ng magulang tayo. Pero kumbaga pasalamat tayo sa kanila kasi ano't ano man, nandirito tayo sa mundo, nasisilayan, nakikita natin ang ganda ng mundo, nagagawa natin yung mga bagay na nagagawa natin ngayon. Yun po yung dapat ipagpasalamat natin sa mga magulang. Ay, yan, wala. Grabe, Sinabihan tatay, pa ang nga ako dinadanas nung mo. mga kapatid kong mga bunso nung nag-aaway-away kami. Sinabihan pa ako, palpal ka niya, maski sulat hindi ka marunong. Ginalitan naman nung ama. Yung ama namin, kung hindi anya yan, patay na ako. Walang mag-aatindi. Sila, mamamatay din at walang kakainin. Ang mga kapatid mo ba tatay nakapag-aral? Pag-aaral ko yan. Ay, ikaw nagpa-aral sa mga kapatid mo? Ako ang nagpa-aral yan. Yung mga anak ko. Pati mga anak mo, ikaw rin. Ako ang nagpa-aral niyan. Ayaw naman. Yung isa kong anak na nakikumusta ako nasa Manila. Ito tayo, may tanong pa ako. Ang mga kapatid niyo po ba buhay pa? Ay, dadalawan na lang isa sa lubigan. Babae. 7 kaming Kakapatid, dalawa na lang kayo natitira ngayon. 2 na lang.
Grabe. Nagkamaratay ang mga kapatid ko, hindi ko nagkakirita at malayo. Po. Kaya grabe ang konsumisyon ko. Mamamatay ako sa konsumisyon. Kung paano na ako, hindi ako mapatulog. Kaya ako naghanap ng paraan na makausap mo ako. Ay, grabe. Baka sigad na talaga tayo nagpapunta sa amin dito. Di ba? Sigad na po ang nagdala sa amin sa inyo para makausap namin kayo. Ay, baka. Para kahit pa paano makabigay kami ng tulong sa inyo. Ay, kung hindi mo ako binigyan, ay, awa ng Diyos, kung buhay pa man ako at wala man akong kinakain. Nagkain na akong 2 araw gulay. Nakita nga niyan Grabe. kung nagaano ako gulay. Isang gabi, yan ang kinakain ko. Kaya grabe na sana. Marami pa po tayong matututunan dito kay Tatay Conrado. Ay, Kaya maski mag-aga mag-apon tayong usapan. salamat tayo at pinapaunlakan nyo kami na makausap kayo. Kasi may natututunan po kami, pati yung mga viewers, mga manonood natin. Ngayon tayo may bibigay muna ako sa iyo, ha? Huwag ka na malungkot tayo, hayaan nyo at lahat naman ng problema may solusyon. Pero ang gusto ko lang tayo, kahit anumang mangyari sana, wag nyo nang uulitin yung pagbibikti, ha? Ay, Kasi hindi po tayo matatanggap sa langit kung gagawin natin yun, di ba? oo, ay, Ang tunay po na kaginhawaan sa piling po ng Panginoon, di ba? Kung paano po tayo natin mararanasan yung kaginhawaan sa piling ng Panginoon kung tayo po ay magbibikti, ay malaking kasalanan para sa Kanya yun. ayun, tama yan. Okay tay, papangako mo ba yun tay? Oo. Hayaan lang natin na kung oras na natin, siya yung bahala na kunin yung pinahiram niya sa ating buhay, ha? Oo. Okay tay, basta magpalakas ka sa ngayon, dapat humaba pa yung buhay mo, ha? Kung hindi ko maintindihan ng mga kasisiraan, ay hindi ako pwede. Talagang ang sama ng loob ko. Tama na tay, hayaan nyo tay. At malay nyo, makausap ko din ng mga anak ninyo, matauhan din sila. No, darating at darating tayo dyan tay. Ano lang tayo, easy lang tayo. Sige. Okay, may bibigay lang ako sa inyo tay. May dala tayo ditong isang sakong bigas ngayon ang gagawin natin. Ibigay na natin to dun sa sinasabi ni tatay na nagmamalasakit sa kanya. Pero itong mga prutas na dala ko, may kunting prutas ako dito dala. Iiwan ko ito dito kay tatay. Kasi nung nakaraan, nung unang bisita natin, ang dala natin sa kanya 6 kilos lang na bigas, tapos mga groceries. May mga pang-ulam dun. So ngayon dala naman natin ay bigas at saka mga prutas. At sa susunod na ano natin, siguro doon na tayo magsusupply kapag nakausap ko na po yung ano. Tatay, prutas po ito tatay. Oo, alam ko yan. Hindi ako nakain yan. Maski Ay bakit tatay? Ay, ganyan talaga ako. Hindi ako nakain. Ng prutas? Oo po. Hindi, maski pinya, kung ano, mangga, hindi ako nakain. Paano kayo lalakas tay kung di kayo nakain ng prutas? Ay, ang kanin ang kinakain ko. Kanin lang talaga. Oo. Tapos ulam, gulay, ganyan. Yan, gulay, isda, karne. Okay, Sanay sige. ako. Ngayon na lang, gawin na lang natin. Yan, hindi ko Kausap. Hindi ko yan kayang tanggapin. Okay tay. Walang problema tay, walang problema. Okay lang. Kung hindi kayo sanay kumain ng prutas, wala pong problema. Pero masarap sana, maganda magkain kayong prutas para lumakas. Pero kung hindi kayo sanay, okay lang. Ganito na lang, after nitong vlog natin, pupunta po ako doon, kausapin natin. At magbigay ako ng pang-ulam-ulam nyo doon. Tapos, ito nga yung bigas. Ano? Ha? Okay tatay, sige. Itabi na muna natin tong bigas. Lagay na natin to ditong bigas para nang sa ganun ay pwede na nating dalahin doon mamaya after makausap yung ano ni tatay. Dito muna natin sa bahay niya. Tay, dito mo muna ito ha. At dadalhin natin to doon sa mag-aasikaso ng pagkain nyo ha. Bantayan ko yan. Okay, tay. Ko. Okay tatay, sige po. Ha. Oh, sige ha, pupunta mo tatapusin na namin tong vlog at nang sa ganun makausap na namin doon para sa pagkain ni tatay kasi tanghali na rin para may mag-asikaso ng pagkain niya. No, tatay? Po. Okay, maraming salamat po kay Ninang Adelina, kay Ninang Adelyuson. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay sa amin ni Commander. Kayong mga pangalawang magulang, di nyo kami pinababayaan.
Sana ang wish lang namin o may gaganti namin sa inyo yung pagdasal kayo na ingatan kayo ng Panginoon at bigyan kayo ng marami pang blessings para na sa ganun po marami pa po kayong mga tao na matulungan at bigyan kayo ng magandang kalusugan, pati na rin ang inyong pamilya. Maraming salamat po muli, Marcos TV Channel. Huwag nyo kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. At Commander ni Marcos ang aking partners, kahit saan mapunta, suportahan nyo din po. Maraming salamat po, pagpalain po kayo.